Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. So before we start our usual conversation, let us just honor our subscribers. And if you are not yet part of the subscribers, and if you are not yet part of the family, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. We want to honor 5,793 subscribers. Thank you so much to all of you. God bless you all. All right, so for today's discussion, okay? Ang tanong natin guys ay yung ano no, meron tayo kasing nabasa that yung mga cabinet members and yung mga kakampi, no? Kakampi ni mga bagong kakampi ni Pangulong Bongbong Marcos ay halos allied or nagsilbi sa mga panahon. Okay? Nagsilbi sa panahon ng mga liberal party. So ang tanong natin ngayon, makakabalik kaya ang mga liberal sa PBBM government? Ating i-analyze yan guys, no? Analyze natin, no? Unang-una, may mga nung mga nakaraang buwan, no? Last year, no? May picture, no? Si dating presidential Mar Rojas nakasama si Pangulong Bongbong Marcos sa bandang Capiz area, no? So kasama ni former Senator Mar Rojas, si Pangulong Bongbong Marcos na namimigay ng mga bigas no sa mga panahon na 'yon. Okay? So kung hindi kakampiyan, hindi niya makakasama 'yan, something like that, no? So kumbaga, no? Alam naman natin na si Mar Rojas ang sinuportahan last time around na presidente ay si Leni Robredo, no? Si dating Vice President Leni Robredo. Okay? So isa po 'yon, no? Isa po 'yon na isang hudyat na mga medyo kakampi na nga ni Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos, ang mga Mar Rojas at Liberal Party. Okay? Ayan. Tapos ano pa po, no? Nagkaroon pa po ng mga bali-balita, ugong-ugong na i-appointaran niya, no, si Mar Rojas bilang kalihim. Ngunit agad naman pong dininay ito ng kanyang anak na si Sandro Marcos. Okay, kayo guys, naniniwala ba kayo na makakabalik si Mar Rojas sa gobyerno? Yan. Okay, pangalawa. Ang pangalawa naman si former Senator Antonio Trillanes. Okay, last election po, ang sinuportahan ni Antonio Trillanes, Senator Antonio Trillanes, dating Senador Antonio Trillanes ay si Leni Robredo. Okay? Tumakbo po bilang isang senador ito. Okay, now, nung election po na yon, marami pong galit kay Senator Trillanes, dating Senator Trillanes at that time, because binabatikos niya po, no, si Pangulong Bongbong Marcos, no? Including yung tax, no? Kung natatandaan niyo, 'di ba? Yung tax, parang sinasabi niya nga, no? Nag-cheat si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Lagi niya sinasabi 'yan, inaatake niya halos araw-araw si Pangulong Bongbong Marcos at that time, yung candidate pa lang siya, 'di ba? Araw-araw 'yan. Okay? Hinahamon niya pa yata ng debate si si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Kaya po ngayon, no, nakakapagtaka po that si Senator Antonio Trillanes ay napaka-friendly, no? Napaka-friendly niya sa gobyerno ng Bongbong Marcos. Bakit kaya? Hindi natin alam, no? Alamin natin 'yon pagdating ng panahon. Okay? Tapos ngayon, no, napapabalitang tatakbo si Senator Antonio Trillanes bilang mayor ng Caloocan City. Kung a-analyze natin yan guys, ito si Senator Antonio Trillanes ay pumuposisyon na baka magkaroon ng grand coalition. Ang sabi niya nga, wala nang oposisyon, no? Hindi na sila oposisyon ngayon, no? Anong ibig sabihin nun, no? Unti-unti ba silang nakakabalik? Okay? Kung pansinin niyo, no? Hindi na siya bumabatikos sa PBBM government. Bagkus ay napaka-friendly niya. Ang inaatake niya ngayon ay ang mga Duterte. Pero ang mga Duterte kakampi ni PBBM yan, no? Last time around. Bakit kaya ganoon? Hindi natin alam. Baka ang ano ko diyan, ang analisa ko diyan, puposisyon si Senator Antonio Trillanes para naman hindi walang suportahan na pagka-mayor sa Caloocan City.
Okay? Kung ganon, mas lalakas ngayon si Antonio Trillanes sa Caloocan. No? Pero tandaan natin, isa sa mga unang mayor ng Metro Manila at ng buong bansa ang unang nag-ikot kay Bongbong Marcos sa Caloocan City. Saksi tayo diyan. Inikot ni Oka Malapitan, no? Mayor pa si Oka Malapitan noon no? 2021, no? Parang ganoon, 2021. Inikot ni Oka Malapitan si Pangulong Bongbong Marcos noong panahon na 'yon. Isa sa mga nauna, ha? Kung ano ko 'yon, parang October of 2021, something like that. Okay? Or before pa noon, no? Bago pa sila nag-file ng mga candidacy nila, inikot na ni Oka Malapitan si Bongbong Marcos. Mula una hanggang huli, sinuportahan ni Oka Malapitan si Bongbong Marcos. Pero hindi natin alam kung sino ang susuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Caloocan City, lalong-lalo na pumuposisyon na si Senator Antonio Trillanes. Okay? Ito pa. Ito. Kamakailan lang inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Si Ralph Recto, no, na asawa ni Vilma Santos na taga Batangas City, Deputy Speaker 'yan ng House of Representatives. Yes, tama, naging NEDA director, 'yan sa panahon ni GMA, pero nung mga panahon naman ni Aquino, napaka-friendly niya sa mga Aquino. Actually, liberal 'yan, naging liberal 'yan, no? Naging liberal party 'yan saglit lamang. Okay? Alright, nung nakaraang eleksyon, ang sinuportahan naman niya ay si Isko Moreno. Pero nung nakita niya na hindi malakas si Isko Moreno, unti-unting humihiwalay kay Isko Moreno si Ralph Recto. Okay? Tapos, marami pa napapabalita ngayon, mga kaibigan ko, that si Leila de Lima ay i-appoint bilang DOJ Secretary. Okay? At saka, magkakaroon ng Grand Coalition daw. No? Anong Grand Coalition na yon? Marcos, no? Marcos Rojas Robredo Coalition. Ang coalition na yon ay wala ang mga Duterte. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pumuposisyon na ang liberal. Okay? Parang dati, no? Kung matatandaan nyo, nagkaroon ng Lakas Liberal Party Coalition. Okay? So ibig sabihin nun, ang mga liberal ay mauutak talaga. Okay? Until such time, no, magkaroon silang grand coalition na ganito, until such time na makabalik na sila sa posisyon at sa pwesto. Okay? Sana maalala ni Pangulong Bongbong Marcos kung anong ginawa ng mga hanay na ito sa kanyang ama, sa kanyang sa kanyang kandidatura nung 2016. Noong 2022, halos talagang araw-araw siyang hindi tinigilan, no? Pero nandun si Sara Duterte para sumuporta kay Bongbong Marcos at that time at naipanalo nga nila. Na pareha silang naipanalo nila, no? Hindi Sara Duterte at saka Bongbong Marcos. Pero ngayon, nag-iiba na ang color ng politika sa ating bansa, mga kababayan ko. Okay? Sige po. Mag-comment lang po kayo dyan kung naniniwala kayo na ang mga liberal ay babalik na at makakabalik na sa gobyerno, magkakaroon ng Grand Coalition sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman kaibigan. At saka kung may ads yan, huwag mong i-skip yan so that we can be able to maintain and sustain this channel so that we can be able to help other people as well later on. That's it for tonight. Thank you so much. God bless you all.